Unsaid PH. Hindi ko alam kung anong oras mo to pinapakinggan pero sana huwag ngayon yung oras na tahimik na ang bahay nyo. Yung tipong naririnig mo na yung sariling paglunok mo, yung paggalaw ng kumot, at yung humahaplos na hangin sa ilalim ng pinto. Kasi ganun ko to unang naramdaman. Hindi takot na malakas, takot na dahan-dahang sumisingit, parang malamig na tubig na umaakyat sa paa mo habang tulog ka pa. Nagsimula lang siya sa isang text message. Normal na gabi lang, naka-off yung ilaw sa kwarto ko. Naka-on lang yung maliit na lampshade sa gilid ng kama, yung ilaw na kulay dilaw na parang laging malungkot. Umuulan sa labas, yung ulan na hindi buhos, kundi pino, yung parang may kamay na nagkikiskis ng basang daliri sa bubong. Nasa kama ako, phone sa dibdib, nag-i-scroll ng walang direksyon. Pagod ako sa trabaho, sa commute, sa araw-araw na pakiramdam na parang laging may hinahabol pero hindi mo alam kung ano. Pag-vibrate ng phone, akala ko group chat, yung usual na kumain ka na, o asan ka, o promo ng kung ano. Pero nung tinignan ko, unknown number. Isang linya lang. Gising ka pa? Wala namang pangalan, walang kahit anong intro. Yung simpleng tanong na pwedeng sweet kung galing sa taong mahal mo, pwedeng istorbo kung galing sa spam. Pero nung gabi na yun, iba yung tama. Siguro dahil yung oras, siguro dahil ang tahimik ng paligid, siguro dahil sa paraan ng paglitaw niya sa screen, parang biglang may isa pang presensya sa kwarto. Hindi ko agad sinagot, tinignan ko muna yung number. Lokal, mukhang regular, walang plus sign ng ibang bansa, walang weird na codes. Naisip ko, baka courier, baka bagong kakilala, baka nagkamali lang. Tinype ko, sino to? Nag-send ako, umakyat yung bubble. Tapos, delivered. Walang scene, syempre text lang. Walang indicator kung may nagbabasa. Ang meron lang yung katahimikan ng ilang segundo na mas mahaba kaysa normal. Tapos nag-vibrate ulit. Huwag kang maingay. Yun yung pangalawang message, mas maiksi, mas direkta. At ang unang naisip ko, hindi, sino ka? Kundi, paano mo alam? Kasi wala naman akong ingay. Hindi ako nagsalita. Hindi ako tumayo. Yung tanging tunog lang sa kwarto ko, yung ulan sa bintana at yung electric fan na medyo luma na may mahinang ugong, parang matandang humihinga. Nag-angat ako ng tingin sa pinto. Sarado. Nakalock. Wala akong kasama sa unit. Studio lang to sa second floor ng lumang apartment building na amoy pintura at laging basa ang hagdan. Sa labas ng pinto, may hallway na may isang ilaw na puti na minsan kumikislap. Sa kabilang unit, may mag-asawang lagi kong naririnig magtalo. Pero ngayong gabi, wala. Tahimik din sila. Tinype ko, bakit? Nagpadala ako. Tapos bumigat yung hangin sa paligid, yung parang mas lumapot. Ramdam ko sa ilong yung amoy ng basang tela kahit wala naman akong sinampay. Ramdam ko rin yung lamig sa balat ko kahit nakakumot ako. Parang may hangin na galing sa ilalim ng kama. Nag-vibrate ulit yung phone. Kasi naririnig kita. Nanlamig yung mga daliri ko. Automatic binaba ko yung volume ng phone kahit wala naman akong pinanunood. Parang tanga, oo. Pero ganin yung katawan kapag biglang may bagay na hindi mo maipaliwanag. Gumagawa ka ng maliliik na ritual para lang maramdaman mong may kontrol ka pa rin. Tinignan ko ulit yung number. Naisip ko, prank. Pero sinong magpa-prank sa ganitong oras? Sinong may tiyaga mag-type ng ganito kalamig? Tinry kong tawagan. Naka-hold ako sa call button. Tumunog yung ringing sa phone ko pero bago pa umabot sa pangalawang ring, binaba niya. Hindi busy, hindi unreachable. Tinanggihan lang. Takos nag-text siya agad. Huwag tumawag. Yung lamig sa batok ko gumapa. Hindi yung lamig na galing sa aircon. Wala akong aircon, electric fan lang. Ito yung lamig na parang may dila ng yelo na dumampi sa balat mo. Hinuminga ako ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko, okay, calm down. Kinuha ko yung pepper spray sa drawer. Matagal ko nang binili, hindi ko pa gagamitin. Yung plastic niya malamig, medyo malagkit sa grip. Hawak ko siya habang nakaupo, nakaharap sa pinto. Parang may masama nang mangyayari anytime. Tapos nag-message ulit. Hindi mo ako kailangang tawagan. Malapit na ako.
Napatayo ako, hindi dahil gusto kong sumugod, kundi dahil gusto kong lumayo sa kama. Parang biglang hindi na safe yung kama na kanina lang parang pinaka-safe na lugar. Tumayo ako sa gitna ng kwarto, yung sahig na malamig, yung tiles na medyo basa sa pakiramdam kahit tuyo naman. Lumapit ako sa pinto, hindi para buksan, para idikit yung tenga ko. Wala akong narinig. Walang yapa, walang kaluskos, walang elevator sa building, hagdan lang. Kung may aakyat dapat maririnig ko. Luma yung bakal na railings, maingay, pero wala. Pagtingin ko sa ilalim ng pinto, may konting liwanag mula sa hallway. Normal, walang shadow, walang paa, pero yung liwanag parang mas madim kesa usual, parang may dumaan sa ilaw, tapos hindi na bumalik sa dati. Bumalik ako sa kama, kinuha ko yung phone, nag-type ako ng mabilis. Kung sino ka man, tigilan mo ko. Matagal bago siya umasagot. Sa pagitan, naririnig ko yung sarili kong paghinga. Ramdam ko yung tibok ng puso ko sa lalamunan. Yung ulan sa bintana, tuloy-tuloy parang metronome na nagbibilang ng oras. Tapos nag-vibrate ulit. Hindi mo ba ako kilala? Nakailang blink ako. Parang may naalala akong pangit pero hindi ko mahila palabas sa isip ko. Sabi ko, hindi. Nag-reply siya agad. Pero kilala kita. Sinundan pa. May maliit kang nunal sa kaliwang balikat. Napahawak ako sa balikat ko parang tanga na naman. Nasa loob ng damit ko yun. Payo niya malalaman yun. Hindi yun bagay na alam ng office mates ko. Hindi yun bagay na nilalagay ko sa social media. Hindi rin yun bagay na random na mahuhulaan. Maliit lang, halos hindi pansin. Napatitig ako sa salamin sa kabilang wall, yung salamin na nakakabit sa pinto ng cabinet. Sa dilim, kita ko yung sarili ko. Kalahati lang ng muka, kalahati anino. At habang nakatingin ako, may sumagi sa isip ko. Ang salamin ko, may konting hamog. Parang may huminga dun. Hindi ko alam kung galing sa akin. Hindi naman ako lumapit at hindi naman malamig yung kwarto para mag-fog yung salamin. Nag-vibrate ulit. Huwag mong tignan yung salamin. Doon ako halos mabitawan yung phone kasi sa mismong sandaling binasa ko yun, naramdaman ko na parang may nagbago sa kwarto. Hindi tunog, hindi liwanag, yung pakiramdam, yung parang biglang may nakapwesto sa likod mo tapos alam niyang lilingon ka, alam niyang hindi mo mapipigilan. Hindi ako lumingon, pinilit ko, pinikit ko yung mata ko, parang kung hindi ko siya titignan, mawawala siya. Naisip kong tawagan yung kaibigan ko, yung pinakamalapit na pwedeng sumagot kahit gabi. Pero naalala ko, wag tumawag. Parang mas nakakatakot na sumunod ako sa utos niya, pero mas nakakatakot din na subukan kong suwayin siya. Kaya ang ginawa ko, nag-text ako sa kaibigan ko, si Mara, nang mabilis. May nanggugulo sa akin, unknown number, parang alam mga ginagawa ko. Gising ka? Hindi nag-reply si Mara. Alam ko, tulog na yun. Nag-text ulit yung unknown. Hindi siya sasagot. Tumaas yung balahibo ko sa braso. Ang unang reaksyon ko, galit. Yung galit na galing sa takot. Yung gusto mong sumumbat kahit wala kang kausap na totoong tao. Anong gusto mo? Tinype ko. Nag-reply siya. Makinig ka lang. Tapos sumunod na message. May tunog sa labas ng pinto mo. Napatigil ako. Pinakinggan ko. Sa una, wala. Tapos, dahan-dahan, meron. Yung tunog ng kuko, hindi malakas, parang dulo ng daliri na kinakaladrak sa pintura. Isang mahabang gasgas, tapos hihinto, tapos uulit. Hindi siya knock, hindi siya katok, mas intimate. Parang may nag-aaral ng texture ng pinto ko gamit yung kuko niya. Parang kinikilala niya yung pinto ko. Napaatras ako palayo sa pinto. Naalala ko yung pepper spray. Hawak ko pa rin. Yung palad ko basa na. Nag-text ulit siya. Huwag mong papasukin. Siya na parang may ibang tao. Ibig sabihin hindi siya yung nasa labas. Sabi ko, ikaw ba yan? Nasa labas ka ba? Matagal bago siya sumagot. Hindi. Pero naririnig ko rin siya. Yung salitang rin yung tumama, parang may dalawang presensya. Yung isa nagte-text, yung isa nasa labas ng pinto, at pareho silang may alam. Naramdaman ko na parang sumikip yung kwarto, yung hangin parang may alikabok na dumidikit sa dila ko, yung ilaw ng lampshade parang mas dilaw, parang mas luma, parang hindi na modernong ilaw, parang lampara. Nag-send ulit siya. Kapag kumatok siya, huwag mong sasagutin.
At sa sobrang automatic ng katawan, nagtanong ako, bakit? Nagreply agad. Kasi kapag sumagot ka, alam niyang tama ang pinto. Hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Tama ang pinto. Parang pumipili siya ng pinto? Parang may mga pinto siyang sinusubukan? Parang hindi siya siguradong sa unit ko dapat siya pumasok hanggat hindi ko siya pinapahintulutan sa pamamagitan ng sagot. Sumunod yung tunog sa labas, hindi nagasgas. 3 mahihinang katok, mababaw, parang gumagamit ng knuckles na hindi buo, parang hindi sanay. Tok, tok, tok. Pagkatapos, katahimikan. Parang hinihintay. At sa katahimikan na yon, narinig ko yung pinakamasamang bagay. May boses sa labas, sobrang mahina, halos hangin lang. Ate? Hindi ko kilala, pero pamilyar yung paraan ng pagbigkas. Parang bata, parang may plema, parang basa ang lalamunan. Ate, buksan mo. Sobrang laki ng temptation na sumagot. Kahit sino ka, kahit umalis ka, kasi gusto mong matapos, gusto mong may resolution. Pero alam mo rin na minsan, yung simpleng pag-acknowledge, yun ni yung bitag. Nag-vibrate yung phone ko ng sunod-sunod, parang nagmamadali. Huwag kang magsasalita. Huwag ka lalapit. Tumayo ako, dahan-dahan. Pumunta ako sa sulok ng kwarto kung saan may maliit na kitchen area. Kinuha ko yung kutsilyo na panghiwa ng prutas. Maliit lang, pero may bigat. Natawa ako sa sarili ko, yung tawa na walang tunog. Anong magagawa ng maliit na kutsilyo sa isang bagay na hindi ko naman makita? At doon ko napansin, yung screen ng phone ko may reflection. Kahit dim. Kita ko yung likod ko, yung ilaw, at sa likod ng ulo ko, may parang mas madilim na hugis. Parang anino na hindi galing sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni, pero hindi ako nagtiwala. Binaliktad ko yung phone, nilatag ko ng nakadapa sa counter, parang ayokong makita yung reflection. At sa sandaling ginawa ko yun, may pumasok na bagong message. Narinig ko yung vibrate sa counter kahit nakadapa. Tinignan ko. Unknown ulit, pero ibang number. Gising ka pa? Parehong-pareho nung unang message. Napatingin ako sa unang thread. Yung unang unknown number nandun pa rin. May mga message, may mga utos. Yung pangalawang number parang ginagaya siya. Tinype ko sa pangalawa. Sino ka? Walang sagot. Nag-message ulit siya. Buksan mo. Yung utak ko naghalo-halo na. 2 unknown, isa parang protector na may alam sa nangyayari, isa parang gustong pumasok. Pero paano kung pareho lang silang iisang tao? Paano kung pinapaikot lang ako? Paano kung ang totoong goal ay pagurin ako, pakabahin, tapos sa bandang huli, may gagawin akong mali? Tinext ko yung unang number. May isa pang number na nag-text. Ikaw ba yon? Saglit, walang reply. Tapos nag-vibrate. Hindi. Yan yung boses sa labas. Huwag mong basahin ng malakas. Napatigil ako. Hindi ko naman binabasa ng malakas. Sa isip ko lang. Pero sinabi niya yon na parang alam niya na halos mabigkas ko na yung buksan mo sa takot o inis. Sa labas ng pinto, may kaluskos. Parang dumikit na basang tela sa kahoy. Tapos very faint, parang may nag-smear ng something. Parang laway o putik sa mismong door. Umakyat yung amoy. Amoy lupa na binasa ng ulan. Amoy kanal na bagong bukas. Amoy buhok na hindi natuyo. Napatiglang ako, napaatras. Ramdam ko yung sikmura ko na kumikirot. Parang gustong sumuka pero walang mailabas. Tapos yung boses ulit sa labas. Mas malapit. Halos nasa mismong singa ng pinto. Ate, andito na ako. Sa loob ng bibig ko may laway na parang naubos. Naramdaman ko rin na nanginginigin tuhod ko. Ang katawan ko gusto nang tumakbo palabas ng unit. Pero paano? Dadaan ako sa pinto. Doon siya nakapwesto. Dito ko na naisip tumalon sa bintana. 2nd floor lang, pero may grills. At ang bintana ko,
yung sliding na laging sumasabit. At sa labas ng bintana may makinit na ledge at ilalim nun basang semento. Kaya ko siguro, pero ang tanong, safe ba sa labas o mas safe ang manatili sa loob? Nag-vibrate yung phone ko. Unang number. May nakikita ka bang butas sa ilalim ng pinto? Hindi ko sinagot. Ayokong lumapit sa pinto. Pero dahan-dahan, lumuhod ako ng malayo, tinignan ko mula sa angle na hindi ako kailangang lumapit. Sa ilalim ng pinto, may maliit na gap. Normal. Nag-text ulit siya. Kung may pumasok na hangin, takpan mo. Hindi ko alam bakit, pero sinunod ko. Kumuha ako ng lumang tuwalya sa banyo. Basang-basa pa dahil ginamit ko kanina. Amoy sabon at konting asim. Dinala ko pabalik. Lumapit ako ng dahan-dahan. Halos nakadikit yung likod ko sa pader para malayo sa pinto. Tapos isiniksik ko yung tuwalya sa ilalim ng pinto. Habang ginagawa ko yun, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na gustong pumasok, pero naharang ng tuwalya. Parang huminga sa gap, tapos nabitin. Sa labas, biglang tumigil ang lahat. Yung ulan parang humina. Yung hallway parang nawala yung hum ng ilaw. Tapos may kumaskas sa tuwalya. Parang may daliring dumadampi sa basang tela. Hinahanap yung butas. Dahan-dahan, parang naglalaro. Parang nag-e-enjoy. Napatig lang ako, napaatras. Nag-send yung pangalawang number. Ang bait mo. Binasa ko lang, hindi ko sinagot, pero ramdam ko na parang may nag-trace ng pangalan ko sa hangin. Nag-message ulit yung pangalawa. Ang dali mong kausap. Tapos biglang nag-message yung unang number. Huwag mong basahin yan. Tinype ko. Sino ka ba talaga? Yung unang number sumagot. Yung taong hindi mo pinansin noon. Nanikip yung dibdib ko. May pumasok na memorya na matagal ko nang nilalayo sa sarili ko. Hindi malinaw, pero may texture. Amoy ng koridor ng ospital, amoy alcohol, tunog ng tsinelas sa tiles, at malamig na ilaw. Kung college ako, may unknown number din na nag-text. Gabi rin. Gising ka pa? Hindi ko sinagot. Busy ako noon. May exams, may breakdown. Nainis ako. Binlock ko. Tapos kinabukasan, nalaman ko sa isang kaibigan na may kaklase naming nag-attempt magpakamatay. Hindi ko siya close, pero nakikita ko siya palagi. Tahimik, lagi sa dulo. May mga mata siyang parang laging puyat. Hindi ko alam kung siya yon. Hindi ko maalala ang number, pero biglang yung guilt na parang bumalik na parang hindi siya guilt na normal. Guilt na may kasamang malamig na kuko sa sikmula. Yung pakiramdam na may utang kang hindi mo binayaran, tapos ngayon sinisingil ka sa oras na wala ka ng pangbayad. Nag-vibrate ulit yung unang number. Hindi mo ako replyan. Hindi mo ako tinanong kung okay lang ako. Pero narinig mo ako. Hindi ako sumagot kasi hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam kung minamanipula niya lang yung memory ko. Pero ang masama, may bahagi sa akin na naniniwala kasi sobrang sakto sa takot ko, sa pinakamahinang parte ko. Sa labas lang pinto, biglang may maharang tawa. Hindi bata, hindi matanda. Parang tao pero mali, parang tunog na ginaya lang. Tapos may bagong katok. 2 beses, tapos hihinto, tapos isa. Tok, tok, tok. Yung pattern na parang may ibig sabihin, parang signal, parang code. Nag-text yung pangalawang number. Yun ang ibig sabihin ng tama ang pinto. Nag-text yung unang number. Huwag mong basahin. Pero nabasa ko na. At doon ko naramdaman na ang totoong laban hindi lang sa pinto. Nasa phone, nasa screen, nasa pagbasa, nasa atensyon. Kasi habang nakatitig ako sa 2 threads, may napansin ako. Yung font, pareho, normal. Pero yung spacing ng pangalawang number parang mas dikit-dikit, parang mas siksik. Parang may nag-type na hindi sanay sa phone, pero ginagaya. At yung oras ng messages, pareho halos, parang echo, parang may sumasabay. Tinry kong i-off yung phone, long press, lumabas yung power menu, pero bago ko mapindot,
Nag-vibrate ulit, sobrang fast, parang galit. Wag. Yun ang lumabas sa screen. Wala nang number, wala nang thread bubble, parang lumitaw lang siya sa ibabaw ng kahit ano. Nabitawan ako. Bumagsak yung phone sa sahig, tumilapon, tapos nag-slide papunta sa ilalim ng kama. Yung screen nakaharap sa akin. Kita ko pa rin yung ilaw niya, parang mata sa dilim. At sa sandaling yon, yung boses sa labas ng pinto nagbago. Hindi na ate, hindi na pakiusap. Nasaan ka? Mas malinaw, mas mabigat, parang malapit na malapit. At sabay nun, sa loob ng kwarto, narinig ko yung pinakamahinang tunog ng tela na gumagalaw, parang dumulas sa ilalim ng kama. Yung kama ko, hindi mababa, pero hindi rin mataas. Enough para may mailagay kang kahon. Enough para kung may pumasok na kung ano, may espasyo siya para gumalaw. Napaatras ako hanggang sa kitchen counter. Hawak ko yung maliit na kutsilyo. Yung pepper spray, nasa kama. Ang tanga ko. Sa ilalim ng kama, may tunog ng paghinga. Mabagal. Parang may barado ang ilong. Parang may basa sa loob ng bibig. At sa pinto, may katok ulit. Mas malakas na. Hindi na polite. Parang sinasabi niyang oras na. Tok. 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 Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At sa takot, gumawa yung isip ko ng pinakawalang kwentang plan. Buksan yung ilaw sa main switch. Baka sakaling mawala. Baka sakaling ordinaryo ulit ang mundo kapag maliwanag. Tumakbo ako papunta sa switch. Pinindot ko. Walang nangyari. Naka-on naman yung kuryente. May ilaw yung lampshade, pero yung main light, ayaw. Kahit ilang pindot ko, wala. Parang pinili lang ng kwarto ko na maging kalahating dilim para may matira pang lugar yung anino. Tapos, narinig ko yung tunog ng tuwalya sa ilalim ng pinto na hinahatak. Hindi mabilis. Dahan-dahan. Parang sinasavor. Sumigaw ako. Hindi ko napigilan. Isang maikling sigaw lang pero bumasag sa katahimikan. At sa mismong sandali ng sigaw ko, nag-vibrate ang phone sa ilalim ng kama kahit hindi ko hawak. Narinig ko yung vibration sa tiles, parang insekto. May bagong message pero hindi ko makita yung screen ng maayos. Narinig ko lang yung notification sound na hindi ko naman ginagamit. Hindi yun yung default. Parang lumang tone ng Nokia, yung matinis, yung pang 2000s. Hindi ko na maalala kung paano napunta yun sa phone ko. At sa labas, may sumigaw din. Ginaya ako. Parehong haba, parehong pitch, pero mas basag. Mas basa. Parang sinubukan niya, parang natutunan siya. Tapos, biglang tumahimik ang lahat. Yung pinto, wala nang katok. Yung ilalim ng kama, wala nang paghinga. Yung ulan, parang naputol. Ang natira lang, yung ugong ng electric fan at yung tunog ng dugo ko sa tenga ko. Dahan-dahan, gumapang ako palapit sa kama. Lumuhod. Sinilip ko yung ilalim. Madilim. Yung phone, nandoon, umiilaw. May message sa lock screen. Mula sa unang number. Huwag kang gagalaw. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumawa. Gusto kong magmura. Pero hindi ako gumalaw. At sa sobrang tahimik, narinig ko yung pinakakonting tunog ng doorknob ko. Yung doorknob ko na dahan-dahang umiikot. Hindi mabilis na pilit. Dahan-dahan. Parang may taong may pasensya, may oras, at alam niyang mapapagod ako. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung pepper spray sa kama. Hawak ko sa isang kamay, yung kutsilyo sa kabila. Lumapit ako sa pinto pero hindi para buksan. Para idikit yung likod ko dito para hindi siya basta mabuksan mula sa labas. Ang tama pakinggan, pero yun lang yung kaya ng katawan ko. Yung magpabigat, magpakatotoo, magpakatama sa mundo. Sa labas, may bulong. Hindi ko marinig ang salita, pero naririnig ko yung laway, yung lagkit ng dila sa ngipin, yung paghinga na may halong ngiti.
Parang may sinasabi siya sa sarili niya. Tapos, nag-vibrate ulit ang phone ko. Sa kamay ko. Hindi ko alam paano siya napunta sa kamay ko, pero bigla ko na lang siyang hawak. Parang inilipat lang. Lock screen, isang text. Mula sa pangalawang number. Salamat. Tapos, isa pang message. Ngayon, alam ko na kung nasan ka. At sa pinto, naramdaman ko yung biglat. Hindi yung bigat ng taong nakasandal, yung bigat ng bagay na nakadikit sa kahoy, parang noo, parang pisngi, parang balat na basa. At sa sobrang lapit, narinig ko yung paghinga niya sa mismong bitak ng pinto. Kahit may tuwalya pa rin sa ilalim, parang may pinipilit pumasok hindi sa ilalim, kundi sa pagitan, sa maliliit na siwang na hindi mo napapansin. Nag-text ulit ang unang number. Mabilis, parang nagmamadali na rin siya. Huwag mong siyang papasukin sa pangalan mo. Hindi ko maintindihan, pero naintindihan ko rin kasi biglang sumalita yung nasa labas. Malinaw na, hindi na bulong. Sinabi niya yung pangalan ko. Buong buo, tama ang pagkabigkas, tama ang diin, yung pangalan ko na bihira ko nang marinig sa ganung lambing, sa ganung pagkakilala. At sa pagbibigkas niya, naramdaman ko na parang may humila sa loob ng dibdib ko, parang may sinulid na nakakabit sa lalamunan ko, parang kung sumagot ako, kahit ano, kahit tigil, kahit sino ka, may lalabas na bahagi ng akin na hindi na makakabalik. Kaya kinagat ko yung labi ko, hanggang dumugo, para lang may ibang sakit na pagtuunan, para hindi ako magsalita. Sa phone, may isa pang message. Hindi ko alam kung alin sa dalawa ang nagpadala kasi pareho silang pumasok sa lock screen na parang iisang thread. Sabihin mo lang na naririnig mo ako. Hindi ko sinabi. Halip nun, huminga ako ng dahan-dahan. Halos hindi gumagalaw yung dibdib ko. Pinikit ko yung mata ko. Inisip ko yung mga bagay na normal. Traffic sa EDSA, amoy ng kape sa umaga, init ng araw sa tanghali. Pinilit kong kumapit sa ordinaryo. At sa gitna ng lahat, narinig ko yung pinakamaliit na tunog. Yung tuwalya sa ilalim ng pinto. Biglang bumagsak, parang binitawan. Sumunod yung tunog ng paa palayo sa hallway. Mabigat, mabagal, parang hindi nagmamadali, parang alam niyang hindi ako makakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakasandal sa pinto, nanginginig, nakapikit, hawak yung pepper spray na parang rosaryo. Nang buksan ko ulit yung mata ko, patay na yung lampshade. Hindi ko maalala na pinatay ko, pero patay. Ang ilaw na lang, yung screen ng phone ko. At sa screen, may isang huling message. Mula sa number na wala ng label. Okay lang, sa susunod ulit. Kinabukasan, sinubukan kong ipatrace yung number. Tinawagan ko sa araw, unreachable. Tinext ko, failed. Parang hindi na siya umiiral. Parang ginawa lang siya para sa gabing yun. Pumunta ako sa admin ng building. Tinanong ko kung may CCTV sa hallway. Meron daw, pero sira. Palaging sira. Parang laging may dahilan kung bakit walang ebidensya ang mga bagay na ayaw mong paniwalaan. Tinawagan ko si Mara. Sinabi niya na tanggap daw niya yung text ko pero late na. 5:00 na ng umaga, saka lang nag-notify. Pinakita niya. Weird daw kasi walang sender name, parang blank. Pero nung chinek niya, wala na. Parang glitch nang. Sinubukan kong magpalit ng SIM. Sinubukan kong magpalit ng phone. Nagpalit ako ng unit. Lumipat ako sa mas bagong apartment na may guard at CCTV at maliwanag na lobby. Pero may mga bagay na hindi sumusunod sa lugar. Sumusunod sila sa pattern. Kasi ilang linggo magkatapos, isang gabi ulit. Hindi umuulan. Tahimik. May ilaw ng poste sa labas. At pagod na pagod ako. Nag-vibrate ang phone ko habang nasa kama ko. Bagong SIM, bagong number, bagong phone. Unknown. Gising ka pa? At bago ko pa man mahawakan, may kasunod agad. Huwag kang maingay.
Hindi ko alam kung ako yung sinusundan o yung atensyon ko yung hinahabol nila. Yung reflex ko na magbasa, yung ugali kong sumagot, yung bahagi ng sarili kong ayaw ng hindi natatapos. Kaya kung sakaling mangyari to sa'yo, kung may mag-text sa'yo sa oras na tahimik na ang mundo, tapos parang alam niya kung nasan ka, kung ano ang tinitignan mo, kung kailan ka humihinga, bago mo sagutin, isipin mo muna. Minsan, hindi sila naghahanap ng tao, naghahanap ng boses. At kapag binigay mo, kahit isang salita lang, mas madali nilang matandaan kung paano ka balikan.